Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang babaeng guro matapos barili ng kanyang mister sa isang paaralan sa Tanawan, Leyte. Cecil, ano mga dahilan ng pamamaril na yon, pananakit? Susan, selos ang tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen. Batay sa investigasyon, pumasok sa silid-aralan ng sospek at binaril ang guro gamit ang isang caliber 38 na revolver. Tinamaan sa kanang balikat at hita ang biktima na isinugod na sa ospital. Wala namang nadamay na estudyante sa insidente. Naaresto ang sospek matapos rumisponde ang mga pulis. Na-recover din ang baril na ginamit niya. Ayon sa pulisya, mahigit 1 taon nang hiwalay ang mag-asawa pero inaaway pa rin umano ng sospek ang biktima. Ligtas na ang biktima at nagpapagaling sa ospital. Posibleng maharap sa kasong frustrated parricide ang sospek. Sinusubukan pa siyang punan ng pahayag. 17 senior citizen ang sinagip mula sa isang maruming care facility sa Maramag, Bukidnon. Papag na kahoy na may katabing inidoro, maduming palikuran at mabahong amoy. Yan ang bumungad sa mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development Region 10 sa kanilang operasyon sa nasabing pasilidad. Agad naglabas ng suspension order ang DSWD laban sa care facility. Batay rin sa kanilang investigasyon, hindi rehistrado sa SEC at sa DSWD ang pasilidad. Wala rin umanong mga social worker at medical personnel ang pasilidad, kaya hindi dapat yun tumatanggap ng kliyente. Sa kabila niyan, naniningil daw ng bayad ang pasilidad sa mga kaanak ng mga naka-admit doon. Tumatanggap din umano sila ng donasyon. Nasa kustudiya na ng DSWD ang 15 senior citizens habang ang 2 ay kinuha ng kanilang kaanak. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang may-ari ng nasabing pasilidad. Naman sa Dagupan, Pangasinan, may nasawiring 1 taong gulang na babae sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay. Ayon sa lola ng biktima, na-trap sa kwartong nasusunog ang biktima at nanay niyang buntis. Bumalik ang lola para hilahin palabas ang anak at apo. Pumanaw ang bata sa ospital dahil sa tindi ng mga tinamong paso sa katawan. Nagpapagaling naman ang kanyang nanay na may 3rd-degree burn. Batay sa investigasyon, pumutok ang ceiling fan sa kwarto. Malapit daw yon sa mga damit at tela kaya nagsimula ang apoy. Nasunog naman ang bahagi ng isang palengke sa Jones, Isabela. Damay ang isang grocery store at tindahan ng feeds. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng short circuit dahil sa faulty wiring na naging sanhi ng apoy. Tinatayang halos 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Wala namang naitalang nasugatan. Ito ang GMA Regional TV News. Sumalpok sa poste ng kuryente ang isang delivery van sa San Jose del Monte, Bulacan. Batay sa investigasyon, iniwasan ng truck ang sinusundang motorsiklo nang biglang sumemplang. Nagtamo ng mga galo sa katawan ang driver ng truck, pati na ang 2 magkaangkas sa motorsiklo na nasa maayos ng kalagayan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck. Wala ring pahayag ang 2 sakay ng motorsiklo.